Meron tayo ditong mini breadboard mga idol, solderless breadboard. So ayan, saan nga ba ginagamit ito? Ginagamit ito ng mga nagdi-DIY na mga electrician at gustong matuto ng electronics. So ano nga ba ang mga koneksyon nito mga idol? So yan po ang i-share ko sa inyo, no? Kung makikita nyo, meron tayo dito negative at positive sign. So dito po tayo naglalagay ng ating mga supply ano, sa ating mga experiment. So ituturo ko rin ngayon sa inyo kung ano nga ba ang mga koneksyon nito. So bali itong linya na ito, yan papunta diyan ay iisang koneksyon lang po yan. So pa vertical po ano. So yan na limang yan. Itong lima na ito at ito rin ito. Yan po ay iisang koneksyon. So makita nyo may linya sa na pa ganyan. So ibig sabihin isa lang po ang linya yan. Ganon din po dito sa baba. Ayan, lahat po ng papunta rito ay iisa lang po ang connection niyan. So dito naman tayo sa ating mga butas dito sa pababa, no? So meron tayo dito limang butas na papunta dito. So yung papunta po dito ay same din po sila ng connection mga idol. So ayan, yan pong papunta dyan. Same connection din po siya. Ganon din po dito sa number 2 hanggang sa number 30. So lahat ng pababa, simula number 1 hanggang 30 ay magkakakonect po yan. So ayan. So dito naman tayo sa kabila, no? So ganun din. So number 1 to number 30, papunta po dyan ay same connection po pataas. Same connection po yan. So ganun din dito sa baba, no? Pareho po sila nito. So papunta dito, same connection. At yung dito sa positive ay same connection po mga idol. So ganun din po dito sa ating maliit na mini breadboard, ano? So ayan, so bali itong limang ito ay same connection. Ganun din po sa kabila, same connection. At dito naman, yung linya na yan ay independent connection na po yan. So magkakaiba po yan ang connection. So ayan lang mga idol ano. Sana may natutunan kayo dito sa ating mini tutorial dito sa ating mini breadboard. So maraming salamat sa inyong panonood.